you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim with a disdain, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim with a disdain, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim with a disdain, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Ay, sabay-sabay. Ayan. Good morning, Jesus! Ay, magandang umaga po sa ating lahat. Welcome to another Saturday episode ng Awit ng Pag-ibig. Sabi ng iba, nasan yung awit? Yung kwento ho, yun na yung awit ng pag-ibig. And this morning, we have a couple na makakwentuhan natin. Ano? Remember, we're on, for this month, we're talking about commitment. So, any kind of commitment for that matter, which involve commitment to God, to one another, and even to oneself. No? Pero bago tayo magsimula, tawagin ko muna si Brother Raymond for a short opening prayer. Brother Raymond? Good morning, Lord. Good morning, Jesus. Thank you for this opportunity for having us in Good Morning, Jesus, Lord. And we ask for your guidance and grace, Lord, so that our stories or our inspiration, our commitment can be an inspiration to others, Lord. And with you, of course, Lord, in our midst of our relationship, be uplifted, and you're the secret ingredient in this relationship, Lord. And we ask this through Christ, our Lord. Amen. Amen. Ayan. Sila na magpapakilala sa kanilang mga sarili-sarili. Of course, they're husband and wife. Let's start, ladies first muna, si Sister Aina. And good morning, Lord. Good morning, Jesus. Good morning, everyone. So ako po si Aina Perez, ang wife po ni Brother Raymond Perez. Galing po kami sa Bricktown Prayer Group po, sa Parañaque. Okay. Brother Raymond? Hello, good morning, everyone. So I'm Brother Raymond Perez. I'm the son of dating preacher po, si Brother Rene Perez, at si Mami po, Baby Perez. No? So I've been with Bricktown Prayer Group and Comfy since birth ata 1982 when Mommy and Daddy joined the Comfy. Pero since then, yun, parang part na ako kasama sa mga prayer meetings, outreach, and now, ayun, continuing the what they started. So keep actively attending the fellowship, Sunday fellowship, and prayer meeting. Thank you, Lord. Ayan, siya po ang bunsong anak, no? You're the youngest Youngest. kid of Pastor Tuloy, Architect Perez, Rene Perez, and Baby Perez. So, hindi nyo binati mga anak nyo, ba't yung isa nasa Amerika at saka yung isang nandito? Ayun. So good morning doon sa aking anak na nasa Amerika, si Ralph, and yung bunso namin anak na si Nathan na nasa bahay right now. Okay. Ilang taon na yung mga bata? Si Ralph is 19 years old, si Nathan is 14. Nabanggit ni Brother Raymond na talagang by the time siguro naglalakad ka na, no, sinasama ka na sa fellowship, no? Mamaya may pag-uusapan tayo tungkol dyan sa fellowship. Sister Aina, you have been with Comfy for how long? Siguro what I count is yung from the day na he brought me, which is 2020. So siguro since 2020, I've been attending prayer meetings and fellowships. Sige. So, salamat na pinaunlakan tayo ng mag-asawa. And of course, we're going to talk a little bit more of the life as husband and wife. Kakwentuhan ko siya kanina. Gusto ko yung kwento niya. Sa unang tanong, how did you meet? Ayan. Sige, Sister Aina, kwento mo sa amin. Paano kayo nagkakilala? Ilang taong ka nung makilala mo siya? Ayun po. So, nag-start kaming magkakilala. 12 years old po ako, grade 6. Kita mo, di ba siya? And then, third year high school, kasi 3 years apart po kami. Before po kasi wala pa yung mga text. Parang ang tanda po. Pero, nung time na yon, yung mga friends ko, nasa taxi, sa traffic, tapos siya, yung mga friends niya, nasa tindahan, yung mga lalaki niyang friends, high school friends. Yung time na yon wala kaming pareho dun sa scenario, and then, yung mga friends niya, nagkulitan, humingi ng karton ng sigarilyo po, yung pinaglilistahan po ng utang sa tindahan. So, sinulat nila yung mga phone number nila, hinulog nila dun sa taxi. Tapos parang ilang days pass or weeks pass na hindi namin napapansin yun. So wala kaming pareho dun.
Pero isang beses, nag-hangout kami dun sa bahay nung friend ko. Tapos parang nabore kami. We look at the numbers again. And then, nag-try lang kami tumawag dun sa isa. Pagtawag po namin, nandun din sila. And then, dun na po nag-start yung parang naging friends na po kami. Yan. Nothing, Nothing romantic. Nothing romantic, nothing parang kulitan and friends lang po talaga. Yun, Okay. dun kami nag-start. So, at that point, talagang wala pa kayo talagang, kailan kayo talagang sabihin natin, tawag natin dyan face-to-face? Ayan, kailan kayo nag-face-to-face? Meron din nung time na yun, yung ang tawag nila nga doon, di ba, eyeball, yung mag-eyeball kayo niya. Meron pa dyan sa I think, naalala ko, Olives. Olivares. Olivares Plaza pa the time. Okay. No? Pero syempre, nung time na yun, brother, di ba, pagka third year high school ka, as may kilala kang grade 6, parang wala lang yun, di ba? Parang, ang bata pa noon, di ba, di mo pinapansin. So, talagang wala lang, yung, kasi nga, nagkataon na, wala ka tayong mga cellphone, so pag umuwi sa bahay, telepono lang. PLDT. So kung meron ka nakakausap sa telepono, yun na yung parang cellphone natin dati. Okay. So yun lang, at least meron kami nakakausap na gano'n na kaibigan sa phone. Pero nothing, pa yun, walang... Basta barkadahan lang. O barkadahan, kulitan, o ano lang. Pero wala pang about relationship or mga ganyan. So Until ilang years yun. Kasi nag-aral na ako sa UP, so hindi na, wala ako dito sa Manila. I'm in Los Baños, so I'm on After my 5 years. fourth year na yon. I'm on my fourth year college, tapos siya first year. So, parang nakita niya na ako somewhere sa school, tapos kinonfirm niya lang dun sa isa naming friend, dun sa isa kong kabarkada na, si Raymond ba sa Los Baños nag-aaral, UP Los Baños. Nung nalaman niya na nandun, so parang, ayun, nag-try niya, binigay yung number ko dito sa bahay, tapos tinawagan niya ako. Tapos yun, na-confirm na yes, doon pa rin ako on my last year. Tapos siya naman first year noon. Tapos yun, di pa kami nakita noon, basta nagsabi parang lang na... come and go lang. Parang call ganun. lang na, kasi nga, hindi ko naman din, ang tagal na noon, 5 years, hindi na namin yung naisip na gano'n katagal. Then, bigla na lang, dahil alam namin pareho kami tiga Parañaque. So, one time, nagkita kami sa library, hindi kami nagpansinan. Pero nung na-confirm namin na, ikaw ba yung nandun sa library na dinaanan lang ako? Yes, tapos yun. Tapos, from there, yan, sabay na kami lagi. Kasi every weekend kami uwi from Parañaque. Tapos uwian babalik- kayo pag weekend. pag weekend, Oo, so babalik oo, ng oo. Los Baños. So doon na kami, sabay tayong balik ng Los Baños. So yung at the time, ang treatment ko lang sa kanya na dahil bago siya, freshman siya, parang hindi siya mabore sa school. Parang sasamahan ko lang, tapos mabigat yung mga gamit niya. So parang sa akin niya pinapadbuhat pagka mapunta doon. And siguro to make the long story short, so yun, yung kakasabay namin back and forth ng Los Baños, doon na yung sabi natin brother dati yung AGPA, one hour developing. So the 1 hour development, How did you- develop ako doon sa sama-sama. Paano sabi mo, what point in your relationship na masasabi mong parang gusto kong seryosohin ito? And what happened? Wala naman siguro bumabang anghel or anything. What happened? Actually, wala nga parang hindi siya talaga, walang concept nga ng ligaw. Kasi nga dahil lagi lang kami magkasama, but tapos kakatapos ko lang din yun in a relationship. So kaya parang walang ako nag-relax lang at that time na wala munang relationship. Ayoko muna mag-commit. Kasi nga on my fourth year na siya, kailangan ko na, nagtitesis na kasi din ako ng brother. So kaya medyo nag-relax lang. Pero yun, sabay-sabay lang, kabay kumain. Kasi siya naman, dahil freshman, siya yung stage nung ako rin nung freshman, parang kasi nga sa Los Baños, probinsya talaga. Pagka galing ka ng Manila, going to UP Los Baños, masyashock ka talaga na parang hindi yun yung nakasanayan mo. So, kaya parang sinasamahan ko lang siya dinner, okay lang yan, or sa dorm pa siya, Sa dorm pa siya minsan. So, kailan dumating yung point na, teka, mukhang siseryosohin ko na, and why? Meron bang pangyayari or anything? Meron siguro yung time na parang nandun kami sa point na parang sobrang sweet na, nanonood kami ng sine, ng ganyan. Tapos Pero parang, MU lang, kumbaga. wala Opo, talaga. Wala, Tapos nanonood parang, lang kami.
dumating sa point na parang, bakit hindi natin to i-formalize, no? Parang, Wow, may ganun. Hindi, kasi parang technically kami na nga, pero parang, lagi kami nakikita magkasama sa school, tinatanong din siya nung friends siya na, sino yung kasama mo? Boyfriend mo ba yun? So, And hindi. what does she say? What did she say? Nung time na po yun, wala rin. Wala akong masagot. Kaya yun yung time na sinabi ko sa kanya na, ano ba to? Parang ganun. So kinonfront mo na siya, Yes in a po. sense. Parang the second sem yun, November, na sinabi ko sa kanya na parang, parang lugi ako dito sa setup na to. Parang ganun po. So parang sabi ko, hindi ko din alam kung ano. Tapos sinasabi niya sa akin na hindi pa siya nakaka-move on. Yung mga ganun. At least he was honest enough to tell you Mhm. that. Pero ako naman, parang iniisip ko, na tatali ako sa yung lagi ko siyang kasama. Parang, kumbaga parang nagko-commit ako sa kanya nang wala nang namang wala formal. namang commitment sa akin. That's why you confronted So him. parang yung sinabi ko So sa ano kanya. nangyari nung confront mo siya? Ang sabi Nag-walk niya. out po ako. Ano? Nag-walk out po ako after. Talaga? Opo. Kasi, hindi ko naman alala, pero maraming reason siya not to pursue. Tapos, okay. so parang sabi ko, okay, wala naman. So umalis po ako. Pero the following day, nag-text po siya sa akin. So nagkaroon na kami ng cellphone that time. Meron na kaming cellphone. So yun po yung tinext niya sa akin. Na? Okay lang sabihin ko. Yan. So memorize ko talaga to po. Kasi ito yung turning point Ganun yata namin. mga babae, no? Opo. Memorize lahat. Ang text niya sa akin na, you caught me with your trap and I can't escape because you built it Wow. with love and care I never felt before. So yun po yung start nung... Hindi naman direct quotation yan. Original yan, ha? Yung mga kinapi-copy lang din. Mga forwarded din. Hindi naman, pero medyo inedit din, brother. Siguro merong pinagayahan, pero inedit lang na para maging sweet naman. At saka talagang, para malaman ko kung pag ito bang text na to, ito na ba yung pang-formalize. Anyway, may kwento siya kanina eh. Ayan, ay na, saan kayo unang nag-date? Okay. So sa Los Baños po syempre, sa UP, ang mga date namin doon, every kakain po kami kasi wala namang kaming Walang formal budget, date talaga. walang oo. pera nung time na student, no? Pero yung una talagang niyaya niya ako mag-date dito sa Manila, pwede ko bang sabihin? Yung syempre nung una po, parang nagpaganda ako, ganyan, nag-spaghetti Kasi strap date, ako, ano? kasi First date date, gano'n. Tapos po, ang aga nung date namin, parang 8, 9, gano'n. Okay. So, dinala po niya ako sa fellowship ng coffee sa Glorieta po, dun sa sinihan. Pero parang nahiya po ako kasi sabi ko, ano ba ito? Naka-ano ba? Formal na formal. Ganyan. So parang, pero yun po yung start na yun na somehow, looking back, parang nagpasalamat po ako na doon niya ako unang dinala din kay Lord, hindi sa kung saan-saan po. Okay. What made you decide na, alam mo, usually sa babae pwede, ay dadalhin ko sa fellowship yan. Pero normally sa lalaki na kahit Christian, hindi isipin niya na unang date niyan sa fellowship. So what made you decide na, what was your motive or what was your intention? Bakit mo siya doon dinala? Kasi every Sunday, matik na talaga, di ba, brother, na pupunta doon. Si mami, lagi ako yan na-encourage na sumama and ano. And sa akin kasi, di ba, parang when you start something with the Lord ng ganun, tama, and ano. Kasi nga, siguro yung mga previous relationship ko is parang, while nasa comfy ako, pero hindi ko sila nadala sa comfy, or hindi kami, yung sila talagang Catholic na simba, ganon. So, sama lang ako doon. Pero, hindi ko talaga tinry sila na isama. So, sabi ko, ano kaya yung something new that I want to do with this parang new girlfriend? Sabi ko, try ko kaya isama sa prayer meeting para at least iba naman, parang iba namang approach, no? Mhm. So kasi dati naman parang ang lagi kong treatment, sige, kung ano yung religion mo or ano yung practice mo, yun siya, ano yung practice mo, yun parang let's agree na lang sa ganong Oo. situation. And usually laging ganun yung ano na sila yung mga ex ko dati, mga nagsuserve din kay Lord, no? Nung mga either nagka-choir sa simbahan or nagsuserve ng parang mga usherettes, no?
So, ganun lang dati. So, sabi ko ngayon, try ko naman na isama ko sa ano, para at least kasama ko siya every Sunday na pumunta ng Loreto kasi nandyan lang naman kami sa Okay. Parañaque. No? Totoo yun, ano? Siguro nga, isang sikreto sa isang magandang pagsasama is naging barkada muna kayo. So, wala mo na yung romantic side. It's more of getting to know you more. And for both of you, you saw this as a real advantage, no? It was something na, alam mo yon, kabihis siya, naka-makeup siya and everything. Tapos, saan ito? Bakit? At saka ang date niyo umaga. Alam ko mga inchik lang gumagawa. Anyway, what is it about him that most impressed you? Yung time na yun, Yeah, at the time. opo, hindi ko rin po masyadong ma-pinpoint. Pero every time nakasama ko po siya, parang calm, sobrang at peace ako. Parang sabi ko nga sa kanya na yung iba, pagkakasama ko, either makulit, magulo, ganyan. Pag siya po, parang siya yung peace ko talaga nung time na yun. Parang Kasi, secure ka. Is that yes po, parang ganun yung feeling ko. Also, nakita ko how much yung paano siya magbigay ng message sa akin about his mom. Mhm. Talagang lagi niya sinasabi na, alam mo, si mami, ganito. Alam mo, kung nakilala mo pa si mami na mas lagi po siyang ganun sa akin. Tapos parang, alam mo, pareho kayo ni mami, mahilig parang sabi ko, siguro yun yung pinaka-secure na feeling na alam mong love niya yung mami niya, na alam mong hindi gusto rin niya siguro na ganun yung magiging sa partner niya. Parang ganun yung lagi kong nasa isip that time. Talaga. And in your case, what made you head over heels ba o hindi? Mukhang hindi yung, parang sa inyo gradual no? Everything was, parang gradual, di ba? Hindi naman kayo kagad na sabihin na in love sa bawat isa. Pero what's the it about her that made you decide, ito yung babae para sa akin? Isa lang ha? Oo. Siguro nung umpisa, hindi kasi siya masyado selosa na time na yon. So, kumaga kahit na, It was never an issue. oo, hindi siya issue na, na parang kahit na meron ako ibang mga kasweet lang na mga kausap, pero hindi siya talaga yung mga away talaga na type no. So sabi ko parang yun yung parang siguro kaya kalma din ako sa kanya pag walang pressure ng bilan mo kung ganyan, date mo kung ganyan. So parang pareho kaming in unison na relax lang tayo muna sa relationship kasi pareho pa tayo nag-aaral, meron kang goals, meron akong goals, so try natin yun i-achieve before we move to the next level. Parang ganun Okay. siya. So you really took your time to really come to know one another. So, ang maganda nga sa inyo is bago yung romantic side, is nakilala mo muna siya at natanggap mo muna siya as he is. Kasi minsan pag pag girlfriend, boyfriend, dapat ganito ka, di ba? Dapat ganun ka. Walang ganon. Walang ganon. Siguro nga, isa nakita ko rin dito, is because yung security mo sa kanya, ang dahilan, you felt so secure that he didn't have to, alam mo, tawag dito, he didn't have to prove anything. You were not proving anything, right? You were just there for her. Napakaganda nun. So, what's the difference between then and now? Sino si Aina before? You're now together for 26 years, right? Yes po. Okay, siguro mga first 5 years of marriage, ano yung difference ni Aina noon? Of course, with also the Raymond. At sino na si Aina ngayon? Meron bang impact yung, and how did the relationship grow? Sige, ako po muna. Medyo malaki pala yung adjustment pagka magkasama na kayo Ay, totoo yun. kasi po nung before that, parang medyo ideal kami na, hindi honeymoon ako makawait stage, na maging magkasama na tayo, ganyan. Pero nung nagkasama na kami, akala namin, nakilala na namin talaga. Kasi 6 years kaming together. So parang siguro nandun yung naging kampante kami. And yung first 2 years namin, halos araw-araw kaming nag-aaway. Talagang, di ba, yung parang konting bagay lang talaga. Petty quarrels. Opo, pero pag nag-aaway po kasi kami, hindi kami
hindi kami nag-aaway na sigawan, ganyan. Tahimik kaming dalawa, walang kibuan, gano'n. Yung para kaming, ano naging, basta hindi po kami talaga, parang silent, ano talaga Sino kami. madalas mag-walk out? Ako po. So, lagi po akong nag-walk out. Pero nung time na yon, may isang beses na sobrang nag-aaway kami, hindi ko siya pinansin ng 2 weeks. 2 weeks sa talaga? bahay. Wala pa kayong baby noon? Meron na po si okay, Ralph. okay. So, nung time na yon, minsan nararamdaman din ni Ralph na may time po na kinuha niya, may mga balloon siya, tapos kumakanta siya ng happy birthday kasi sobrang tahimik po talaga yung bahay. So, umiiyak siya, di ba? Tapos, nag-uusap, pero before po nun, hindi ko siya kinakausap. Sabi niya sa akin, isang araw parang, awayin mo na lang ako. Parang gumanon siya sa akin. Kasi hindi ko, parang sa akin kasi, ayokong makipag-away kasi alam mo na yung mali eh. Alam ko na din yung mali. Magde-defend lang tayo ng isa't isa. Parang ganun yung feeling ko. But later on, nung nakita ko si Ralph, doon kami naiyak kasi parang naisip namin na, ay, affected pala yung bata. 2 years old yata si Ralph nung time na yun. Oo. Apo. Tapos sabi namin, okay, let's fix this. Kailangan ba natin magpa-marriage counseling? Ang dami namin mga iniisip Ganun po. katindi, marriage counseling agad? Kasi po 2 weeks talaga hindi ko siya talaga kinakausap kahit anong lapit niya sa akin. Ganyan. Pero pinapakain mo pa rin naman Pero siya. maghahanda po ako ng pagkain, ganyan. Maglalaba pa rin. Pero hindi ko lang po siya kakausapin. Which I think, looking back po, parang inisip ko na baka nga kung kunyaring magtuloy-tuloy yun, parang pagsisisihan ko rin No. po. Parang Realization. ganun. Mhm. Ano realization mo noon at that time? So after po nun, nag-usap kami na sinabi niya sa akin na i-verbalize mo na lang. Kasi pag hindi mo ko, parang ang dating nun, inaalagaan natin na hindi tayo okay. Parang ganun. So let's verbalize it pag kalmado na tayo, ganyan-ganyan. So yun po yung realization. And that ko was din. difficult for you at that point. Kasi hindi ka sanay sa ganun. Kasi nga, minsan tendency natin is fight or flight, di ba? Yes po, In your opo. case, it was flight. So, how were you able to adjust to that situation? Siguro po yung time na yun, nung nagsabi na po kasi siya sa akin ng ganun, I parang placed it upon myself na dapat may gawin din po ako. Kasi kahit na siya or ako yung may mali, if gusto naming itama yon, kailangan kahit ako yung tama, kahit ako yung mali, kailangan parang may gawin din ako. Parang ganun din po yung nasa isip ko that time. Okay. Reaction? Actually, meron kami yun na yung pinaka parang worst, no? Pero meron kaming, comedy naman tayo, brother, no? Meron kami one time na kasi nga, di ba, pag first 5 years yan, naglalabasan yung ugali, yung kung ano ako sa bahay, kung ano siya sa bahay. Lalabas yun pag Alin nagsama totoo, kayo. lalabas na. So, nung magkasama kami noon, yung typical na magsasabit lang ng pantalon sa likod ng pinto. One time di ko siya nasabit ng maayos na naglag. Tapos, inakway niya na ako doon na ganyan-ganyan. Tapos, syempre galing akong trabaho, galing ako nag-flare up ako na parang, sa bahay namin, hindi ako pinapansin ng ganyan. Sabi ko, parang, so, dumating sa point na umabot kami na, hiwalay na lang, ganyan. Sige, uwi na lang ako sa amin. Sabi ko, o sige, ito, kunin, binigay niya yung bag ko. Yan, sige. Siya ang uuwi, hindi Oo. ikaw. Opo, kasi- Normally, babae Surprise, uuwi. oo. Sabi Kasi ko, uwi po- ako sa bahay. Ang pagdating niya, naglilinis po ako buong araw, tapos biglang pagdating niya, wala pang 5 minutes, ang kalat. So, parang uminit yung ulo ko. Tapos ang solution niya is, alis na ako dito. Ay, di kinuha ko po yung bag niya. Okay, Talagang binigay mo, umalis na. in-accommodate mo. Si ako naman, dahil galit, nilagay ko lahat ng gamit ko, bumaba ako. Kaya nung naglalakad na ako, babalik ako sa Bricktown, sabi ko, ang pangit naman nung reason ng paghihiwalay namin, pagsabit lang ng pantalon. Tsaka, ano sasabihin ko sa tatay ko na dahil lang doon, naghiwalay kami. So sabi ko, balik ako. Balik ako doon, katok ako sa bahay. May nakalimutan ako dyan. Pero di na ako umalis, parang bumalik na ako na-realize ko, minsan we get to decide pagkagalit tayo, no? So yun yung realization ko na, yung dati ganun, no? Ngayon pinagtatawanan na lang namin siya, no? But ngayon, siguro yung bago kami, hindi kami pwedeng mag-decide when we're angry to each other, no? Kung kailangan namin hindi mo na mag-usap, okay lang, no? Pero hindi kami pwede mag-decide ng galit kasi yun yung hindi ka
hindi tama yung decision kapag ka merong Siyempre, no, tao pa rin, may mga differences pa. How do you communicate with one another? Especially yung mga bagay na parang ang hirap sabihin. How receptive are both of you pagdating, kasi di ba, minsan may sasabihin ka na parang hindi maintindihan ng isa, all the while pala, yan ang, di ba? Hindi mo or sometimes is palagay mo tama ka, and then here comes this person, sabihin niya na ganito ka. Gaano kayo ka-receptive doon, and how do you look at these things? The personal differences that you have. Siguro yung way po muna, no? Kasi ang difference po sa amin, ate po ako sa bahay. So parang ako yung responsible. Panganay Ako bunso. yung ganon. Okay. So, may kuya po ako, pero mostly kasi si mama tsaka si papa, Sa'yo. sa akin ikaw ang mag-e-enroll, ikaw ang ganito, ikaw ang mag-asikaso sa mga kapatid mo, ganyan. Pagdating naman po sa kanila, siya naman po yung lahat, very sheltered, lahat gagawin sa kanya ng mga kapatid niya. Parang ultimo yung pagkakunyari uuwi siya, sila yung maglilinis ng kwarto. Yung ako po, baliktad. Pag uuwi yung mga kapatid ko, ako yung maglilinis. So parang, siguro po at that point, doon ko inintindi na magkaiba kami ng upbringing. It doesn't mean na mali or it doesn't mean na tama. Pero doon kami na siya, wala siyang magawa kasi ako talaga, gusto ko parang in order lahat, okay lahat, maayos Ganun yata lahat. mga babae pa. Pero siya naman po, parang siya yung mas relax, mas ano. So minsan, kailangan naming pumunta sa gitnang level para mag-meet kami dun sa gaps na kung ano yung wala kami. Ang ganda ng perspective niya kasi hindi niya tinignan kung tama o mali. Tinignan, nasaan ba ako, where am I coming from, and where is he coming from? Sa'yo, how do you... Parang ganun din kasi nga wag bunso favorite, no, so lahat parang ready for you, no. Sa kanya naman responsible nga kasi siya yung laging nasaan sa family, no. And yung communication, brother, hindi naman yan matik, di ba? In our 20 years pala kami this year, no, of marriage. Doon sa 20 years na yon, brother, meron talagang times na hindi ko siya maintindihan. Lagi naman natin hindi maintindihan yung mga asawa natin at times. So, how do you handle that? Kasi minsan, di ba, hindi natin alam, brother, yung ano ba yung gusto nilang mangyari. No? Hanggat di nila yun sinasabi sa atin clearly na dapat parang instruction. So, pagka yung yung parang kailangan ko siyang basahin, ano yung iniisip niya. Yun yung, doon ako nag-struggle kasi doon tayo nagkakamali ng interpretation, mali ng understanding, iba pala yung gusto niya, no? And in fact, doon there was a point in our relationship na medyo nagkaroon siya ng problem on her, sa mental, no? Yung mental, parang na-feel, anxiety, ganyan. So ako, yung typical natin, matik sa mga asawa, encourage natin yung mga asawa natin. Di, yan, okay yan. Or, meron ka din mahanap na work or basta mga ganun, puro words of encouragement. Pero hindi siya lalong nakatulong, brother. Mas lalong nag-worsen. No? Why? Kasi nga parang, yung time na yun, dapat, yung nag-check ako ng mga readings na parang, mas lalo niyang hindi mafe-feel na sinusupport mo siya. Kasi nga parang, mas lalong na-emphasize sa kanya na, hindi nga yun yung nafe-feel niya eh. So, doon kami hindi mo binavalidate yung kanyang parang experience. Hindi kami makakonect. So, yung naging approach ko doon, baliktad na parang, sige, ang typical kasi, actually, ito rin yung mga lagi ko sinasabi when napipili akong ninong sa mga kasal. No? So, sabi ko, na parang, sometimes merong mga moments yung mga asawa natin na hindi natin kailangan magsalita, but we just need to listen. So, kasi meron silang, yung typical nila, sila yung machika, sila yan, no? So, kailangan lang nila ng machichikahan. Hindi mo kailangan mag-react to what she says. Kailangan mo lang makinig. And then, from that, yun lang yung way nila to offload yung some of their emotions, no? So, kahit minsan gusto ko nang mag-react doon sa pero yun yung kailangan patience din sa atin to, And yun yung nakatulong, brother, para ma-recover siya doon sa anxiety na
Of course, syempre, ano yan, may triggers pa rin yan, but yun yung lagi naming practice na, sige, sabihin mo lang yan, I'll just listen. Hindi ako mag-react, wala akong sasabing. Tayong mga lalaki, lagi tayong solution. Mag-isip tayo lagi ng solution to the problem. Pero, yun nga, minsan hindi kailangan solution, minsan listen lang. Hindi, totoo yan. Kasi nga, well, siguro, na sa atin yan, as lalaki, kasi nga provider, feeling natin lahat, no? Pero we fail to really see or hear what they are really saying. And it takes sensitivity on, siguro lalo sa lalaki, it takes sensitivity on our part na to look at it again. Am I really helping this person or am I making things worse? At isa nga nakita ko, minsan sa mga babae, ang biro ko nga, ang bababaw ng kaligayahan ng mga yan. Pakinggan mo lang. Stop blaming them. Start demanding from them na hindi naman nila kaya, especially at that point. And just, it takes a lot of patience also. But with the love coming from God, and of course your love for your wife, you're able to go. So pagdating sa communication, mukhang wala kayong problema, no? Meron pa ba? Siguro yung difference lang, di ba, yung first 5 years, parang honeymoon na laging away. Ngayon yung away namin, brother, kung meron man sobrang, ano lang siya, ang maliliit na bagay na can be solved naman within the day, no? Kung meron man sobrang serious, meron mga walk out method, pero after mga 2 days, 3 days, siyempre, kumain ka na ba? Yung mga ganun. So, babalik pa rin siya sa... Alam na po niya, pagka kunyari may tampok or bibili na niya yung mga naalala niya, ay sabi ni Aina, gusto niya ng chocolate, bibili. So more or less, nasanay ka na, well, may mga bagay na hindi naman nababago agad, no? Pero at least dun sa hindi nababagong yun, alam mo na rin paano i-handle, di ba? Yan ang maganda sa mag-asawa, eh. Are there some things in your relationship as husband and wife na quote-unquote, you feel in that area that somehow you're neglected? Quote-unquote yung neglected, ha? This is more on a personal level siguro na parang mas gusto ko pang makita ito, parang mas gusto ko pang ma-experience ito sa kanya, something na parang, of course, I can see you're a happy couple right now. Pero what is it that may make it possible na siguro mas perfect, although you don't demand it, pero parang siguro mas perfect kung meron pang ganito. I'm not talking about material things, okay? It's more about the relationship. Kung wala naman, okay lang. Hindi, kasi wala. Sige. Siguro po, Brother Matt, siguro po meron. Minsan nga po, meron kasi akong mom group na minsan okay. guess po May support group ka. May support group po ako. So minsan po, nagkukwentuhan kami. Okay. Pero very healthy po yung mom group na yun kasi kumbaga kahit mag-air ako sa kanila, hindi sila magsusulsod na, ay, ang asawa mo, hindi sila ganon. Lagi naming after nun, magtatawanan kami kasi nare-realize namin na yung lahat ng mga asawa namin, meron kaming, meron kayong something na sasabihin, pero at the end of the day, hindi mo rin naman mahihingi yung perfect na asawa kasi parang hindi rin naman siya posible, parang gano'n. Parang siguro ikaw yung kung paano ko siya kung paano ko siya i-handle, siguro yun yung magiging perfect. Parang ganon, yun yung magiging perfect sa aming dalawa. Siguro what you're saying is, hindi perfect, but it's the way you look at it, the way you adjust to the situation, that makes it perfect. Because there's never a perfect relationship. Hindi magkakaroon nun. Kaya nga siguro nagiging magulo yung buhay mag-asawa, naghahanap ka ng perfection. When in fact, what God is saying, okay, there's an imperfect situation, but you better ask wisdom from me, paano maaayos yan. Pero it does not mean na yung situation talaga, mababago. Nababago siya kasi nagbabago ka. Nagbabago siya. Pero sabihin mo na, hindi, kasi hindi ako perfect, hindi perfect yan, kasi it may never happen. Right? But maybe if you change your attitude and look at it differently, maybe it will start to happen. No? Sabi nga, lagi ko nababanggit yan na, kung gusto mo magbago siya, magbago ka muna. Not because masama ka or anything,
But maybe some attitudes na masyado kang perfectionist na dapat kasi 30 years na kaming kasal. Hindi ba? May mga naririnig akong ganun eh. Kaya sabi, ilang years na kayo, 30 long suffering years. Parang 30 years, nagsasuffer ka. Parang hindi siya, kahit pabiro, hindi magandang pakinggan. Meaning, you're not making, we're not blaming, no? Pero sometimes, look at it again na, baka naman may areas dapat na tignan Yes, mo muna yung sarili mo. Instead of asking siya ang problema, tignan mo yung anong solution na pwede kong ibigay sa inyo. Looking at the spiritual side, siguro si Raymond, how did all these things, your spiritual life, help you, go through this journey? As a father, as a husband, or even as a friend to your wife? Paano naging malaking factor sa yung spiritual life mo? Actually, siya yung pinaka-biggest factor, no? Kasi kung wala talaga si Lord, baka ang dami na naming attempts na maghiwalay or ano, no? But with the Lord, in our midst ng relationship, yung mga, petty fights, hindi siya ganun ka bigat, or kahit merong bigat, hindi rin siya, madali namin siya nare-resolve, no? And patience, no? Yung patience na bibigay sa akin ni Lord, at saka yung mga wisdom din na minsan, hindi na lang talaga ako mag-react nung mga ibang bagay. Tapos syempre yung bihira sa atin, brother, yung ibababa yung pride, no? So, yan yung pinaka number one na natutunan Paano ko. mo hinandle yan? Kasi sa totoo lang, sa lalaki, number one problema mo, ewan ko, general siguro, problema is pride na parang, lalaki ako ang head of the family. So how did you handle that? Siguro, yun nga, kaya siguro madali din sa akin, brother, kasi nga parang hindi ko kasi tiningnan yung sarili ko as parang syempre head of the family as the usual provider ng expenses, food and pero hindi ko lagi parang sa akin equal tayo dito sa family na to. Sabihin mo kung ano yung concerns mo, sabihin ko yung concerns ko para at least wala tayong but meron naman times na I really need to decide na ako magde-decide nito kasi ito dapat talaga para hindi tayo mapahamak. So is there a point na pag may problema, you ask her also, hindi yung ikaw yes, lang? Yes, so alam naman, kahit hindi ako magsabi, yun din kaganda, brother, kahit hindi ako magsabi, brother, ng may problema ako, alam ni sister wife kung ni Aina kung may problema. Pag gising ko pa lang ng umaga, sasabihin niya, anong problema mo? Alam niya na agad. So nababasa mo na siya? Parang feeling ko iba yung aura niya. Minsan pag may kaaway, ay hindi naman kaaway, parang pag meron siyang mga hindi kaintindihan sa office, sa work, pag dumuwi siya, alam ko na, sabihin ko, ano nangyari today? Ganun, That's the first thing you ask. Talaga. How are you agad ako? On your side naman? Ano nga po ulit ang question? Yung spirituality mo, how did it grow, especially nung... Okay po. Siguro po nung, yung simula nga po, very, very, siguro yung pinakamababaw na reason po, yung pag-attend namin ng every Monday. Kasi yun po talaga dadalahin ako Yan yung prayer meeting? Yes po. Yung every Monday na sinasama niya ako. Dati po kasi, yung pupunta pa kami ng Bricktown, ganyan. So parang may yung mga bata na isasama namin sila, kasi maliliit pa po sila noon. Parang yun yung siguro yung core din siguro po namin kasi dapat lagi kaming magkasama pag Monday ng gabi kahit sobrang busy, kahit sobrang So make a point pag Monday talagang you would attend the prayer yes po, meeting. na pupunta po talaga dun sa Bricktown, ganyan. And minsan naman po kahit na kunyari nagtatampuhan kami, pagka nagiging automatic po talaga na pag may prayer meeting or pag may fellowship, parang kailangan bati kaming dalawa. How do you do that? Hindi ko rin po ma-explain, pero yun nga din po yung sinasabi ng ibang friends ko na buti natatago ninyo yung pagkagalit ka sa kanya. Sinasabi ko, actually, hindi namin tinatago. Pero pagdating talaga ng
prayer, ng mass, pagdating po ng mga fellowship, ganyan, magpe-pray kami, parang automatic na mawawala yung inis ko, yung galit Without ko. saying, I'm sorry, walang ganon. Minsan wala po, opo. Parang kayo yung sinasabi ko yung mag-asawang walang interview ko. Sabi ko, paano yun? Mag-aaway, pag nag-aaway sila talaga, as in, yung sa south, yung sa north, hindi nagkakasundo yan. Sabi ko, how do you handle this? How do you resolve it? Pagdating mo ng umaga, pareho kami nakaharap sa Bible. Wala, yun nga sabi ko yung pelikula nung araw, love means never having to say you're sorry. Kasi pwede kang sorry na sorry, pero alam mo yun. Pero in your case, para bang meron na kayong somehow understanding na this is how it will work. It may not work for everybody, but it works for you. Siguro rin po yung time na pag magpe-prayer meeting, hindi kailangan ang focus yung galit namin. Ang focus namin is, nandoon kami sa, magpe-prayer meeting kami, fellowship. Siguro po yun din yung kaya hindi namin iniisip na, ay naku, ayoko sumama sa'yo kasi hindi ko po yun naiisip kasi pag sinabi niya sa akin na, punta na tayo ganyan. Wala na, okay na po ako. So pagkatapos ng fellowship, okay na. Sana ho, mga magalo. Kaya ho, umatin kayo lagi ng fellowship. Mag-prayer meeting. Kasi, normally, yun nga, yung pride ng bawat isa, and not unless you have that connection to God, na siya rin naman nagko-connecta sa atin. Ang hirap, hindi ba? Yung barrier na meron kang katwiran, meron siyang katwiran, but somehow, it's the grace of God that makes it possible, no? So, ito pa isang tanong na, kasi usually ang problem sa husband and wife, communication. Mukhang marami naman kayo. So, give us some tips sa mga nakikinig. How can we better listen to each other without becoming defensive? Di ba, minsan parang ganito. Parang, sige, magsalita ka. Meron ako isasagot sa iyo dyan. Hindi ba? Yeah, actually, yun nga, di ba? Ako dati, yung parang, I listen to respond Hindi listen to comprehend, no? Again, maganda yan. Gusto ko yan. Pakiulit. Yung You usual, listen to- yung default natin, brother, we listen to reply, no? But not Which is to- wrong. Not necessarily, pero yun yung matik kasi natin na hindi pa siya tapos, May sasagot kino-construct ka na. mo na yung what to reply doon sa sinasabi niya. But yung listen to comprehend, meaning, intindihin mo muna kung ano yung sinasabi niya, so that when you reply, medyo subtle than the usual na listen to reply ka. No? So, yun yung for me, paano yung communication will work. Kasi parang kung sarado yung tenga mo, listening, ano yung point niya, hindi talaga kayo magkakaintindihan at lalong gagrabe yung discussion. No? Lalo na to dahil ito'y gusto nito maging lawyer before. Ay lahat ng argumento ko talaga dito Para kayo nasa korte. Oo, may butas talaga lagi. So kaya ako parang careful ako dito kasi magaling tong mag-counter counter argument. So pero hindi naman siya doon sa point na kailangan magpalitan. But yun, basta pag naintindihan ko na siya, siguro yun yung pinagpasalamat ko din kay Lord, no. Yung bilis ko na siyang maintindihan lately, no, or after nung maka-overcome kami doon sa naging situation niya. Kasi alam ko na pag hindi ko siya maintindihan, either dalawa lang yun, brother. Period niya or yung atake ng anxiety niya pag di natin maintindihan. Pero yun, kailangan natin intindihan na i-confirm ko, meron ka ba ngayon? Or ano, kasi hindi kita maintindihan, init ulo mo parang gano'n. Init ka agad ng ulo, parang gano'n. Or kapag alam ko na may trigger nung anxiety, so yung maghanap na ako ng ibang way na to sway siya doon sa mga yung triggers na yun. So, anong gusto mong gawin? Lakad tayo or labas tayo dyan ng mall, palamig tayo. So, mga ganon. So, mambilis ko siyang basahin na as a person kapag nakita. So, yun na yung sabi ko. Pero yun, brother, hindi yun umatik That's parang process yun, parang progress over perfection. And I'm saying na perfect ko na din siya, no? Progress pa din kami hanggang ngayon na minsan sumasablay pa din ako at times na, trigger pala niya yun, magkamali na nag-reply na naman ako, nagsabi na naman ako ng words of encouragement na kailangan listen lang na naman ako. So, pero yun yung way namin to communicate, brother, no? Alam niya kung may problema ako, alam ko kung meron na siyang issue sa akin. Pag yan kasi tumahimik, brother, nang hindi mo nag-reply, meron yung problem. Kaya dapat alam natin yung signals with your respective wives para
maintindihan nyo sila kung meron silang inis sa atin, or may galit, or meron silang dinadama. Ang galing kasi instead of looking at your side na para bang basta ito yung mga credits ko, ito yung mga claims ko para sa sarili ko, you put that aside. Maganda yung salitang listen because you're not just listening, see? You're really trying to look at the person and really trying to understand how I can not just communicate kundi parang paano ba yon? Yung parang bang, paano ako makakaabot ko yung kamay ko sa'yo na we come to a reconciliation. Parang, minsan kasi ba, sige, para matapos na, sige, sorry na, o may reklamo ka pa, sorry na nga May mga ganun kasi na it doesn't resolve anything. And meron din kaming ganun, brother, na yung nagsusorry lang ako just to magbate, no? May mga ganung stages before. Pero ngayon, medyo, yun nga yung improved version, no? You say sorry and you also understand. Yun lang sinasabi mo, walang one size fits all Proseso yan Yung inyong relationship is a unique position, your relationship na hindi pwedeng, uy, ano ginagawa? It doesn't work that way maganda yung sinabi mo, binabasa ko siya. At ayaw natin yon, ayaw nating magbasa. Diba? Let's just finish this once and for all. But I guess that's love. No? Love. Yan yung gusto kong love is long-suffering. Because you suffer by trying to discover more who this person is. Diba? Ay na. Sa communication naman po, ako kasi po mahilig akong usap tayo. Minsan nga kinakabahan siya, Daddy, usap tayo. Kinakabahan na siya. Akala niya may kasalanan siya. Pero, sometimes kasi gusto ko lang na yung nasa right mind ako, hindi ako galit, hindi ako ganyan. Gusto ko, nag-open ako sa kanya para pag dumating yung time na yon, hindi na namin pag-aawayan. Medyo weird po ba? What do you Pero, mean? Oo. kunyari po ganito, di ba syempre po sinasabi niya na hindi ako selosa. Pero actually po, syempre nagsiselos po ako. Pero, bago dumating dun sa part na yon, meron na akong mga sinasabi sa kanya na, para hindi dumating doon, meron po kaming mga parang hidden rules. Kunyari po, ganito, sinabi ko sa kanya na, hindi ako mang-aaway, hindi ako ganyan, pero hindi siya pwedeng kumain on the same plate with ibang babae. May ganun po. Yung kumbaga parang meron akong mga sinasabi sa kanya na, pero hindi po directly na sinasabing ganon. Parang sinasabi ko lang sa kanya na, alam mo, pag kumakain ka sa ganyan, intimate yun, ganyan. So parang alam na niya yun, na yun yung, so ay, lagi po akong Parang may mga red flags ka nang binabanggit sa kanya na, yes po, ganon. Iwasan mo yan. Pero hindi po ako yung, kasi hindi po kami masyado yung away na, hindi kami talaga nag-away na confrontational, yung parang, ganito, ganyan, hindi kami Hindi ganun. kultura ng bahay niya. Opo, so, ako, mahilig po ako na parang pag-uusapan na namin, parang medyo forward thinking po, yung parang baka mangyari sa atin next ganito, ganyan, ganito, parang on the same plate, on the same boat sana tayo sa thinking na gano'n, on the same page. Does it help that she's vocal about, like sabi nga niya, may mga unwritten rules, but somehow he was able to convey this. Does it help that it's coming from her? Di rin naman, no? Kasi mas maganda nga na alam ko kesa yung makukumit mo yun tapos hindi pala yun okay sa kanya. So kaya for as long as sinasabi niya yan sa akin, yan na iniwasan ko. While yung iba naman valid pero hindi ko na isasabihin yun yung reason. Pero kasi that's yun na parang internal agreement namin yun na hindi yun dapat gawin or hindi yun mangyayari. Kahit na doon, wala naman talagang problem or wala naman talagang issue. Parang talagang amin lang yun na agreement. Bale, it's between you Yeah. and the Lord also. Okay. Ayan teka, break muna tayo at konting kwentuhan pa maya-maya. Bati muna tayo sa mga may birthday ngayon. April 18, 2026. Happy birthday, Brother Lawrence Lalog. Tigi-tigisa lang sila. Happy anniversary, Brother Rene and Sister Judith Cruz. Happy birthday and happy anniversary. Ayan. Thank you, Lord. Hope
Happy birthday, birthday. and Happy happy birthday. anniversary. Ayan, masarap yung kwentuhan namin dito. Eh, no? Ako, kahit nasa tanda kong ito, there are many things that I'm hearing from both of you na siguro talagang ang laking bagay na pag ang pundasyon ninyo, ang Diyos at ang salita ng Diyos. No? Especially kung talagang nag-umpisa kayo doon, first date nyo nga sa simbahan, nakakatuwa. So, napakalaking influence, napakalaking bagay. No? So, we'll go a little bit more siguro on the more personal side. Hindi magano ka personal. Pagdating sa finances, minsan kasi yan ang pinag-aawayan, di ba? Meron ba kayong previous agreement or how do you handle this pagdating sa expenses? Ano ba usapan nyo dyan? Ayun, so, yun, actually, yung ako lang yung nag-work kasi, brother. Although meron siyang May sideline start, siya, di ba? meron din na Oo, siya na oo. ngayon. So, for the longest time, ako lang yung nagpo-provide na. But right now, meron na rin siyang work right now, no? So, yun. So far ako naman lahat. So, yung sweldo niya, if meron din siyang gustong bilhin on or tsaka sa bahay, sa kanya lang yun. Ako, lahat for the entire family, no? So, Okay. yun yung agreement. Ako, so far lahat in terms sa school, sa bahay, sa mga anak, yan, sa expenses, sa bahay, at saka, ayun, yung other expenses like travel, and ano, so lahat, ako siya, no? And payments, lahat din ako. No, usually, di ba, yung ibang family is the wife na babayad ng meron Meralco, sila, ng tubig, hati-hati. no? Oo. Siya naman yun yung ano niya, downside niya, kasi nga parang, online ko kasi lahat ginagawa. So online, hindi siya maano sa so actually, online. pati pagbabayad and everything, Ako ikaw na. lahat, brother, parang nasikaso ko yan sa ano niya, then yung savings, yun, merong portion that goes to the savings sa kanya. Yun. Siya lang yung lagi nag-remind, hindi ka nakabigay today or this month or ganyan. So On a regular basis, there's something that is parang set aside for savings. savings and for travel, ganyan, kunyari may balak kami pumunta somewhere. Hindi naman Saving. tatanong yung amount, but more or less, how much of that, yung percentage lang. Maliit lang, brother, kasi nga most of nung Manulife kasi siya, brother, ako yung number 1 customer. So, puro nasa insurance lahat yung most of the payments. No? Pero yun naman ay tag doon, ay for our coverage nung mga for retirement and for education sa mga anak. So you have So, already once- prepared for that. Once na mag-mature yun or yung mga full maturity yung mga yun naman yung magagamit for the either schooling or yun for my health kapag mayroong mga big expenses na hindi na covered ng HMO. So yun yung mga preparation. Kaya yung savings in terms of the parang liquid, yun yung parang kung ano yung matira on all of that payments. Tapos yun yung isa-save namin for Pero let's say, may gusto kang bilhin na something a bit expensive. Ako po yun. Sa akin po yun. Kung, for myself, hindi ko po hinihingi. Pero kung binibigyan niya ako, okay lang po. Siyempre, tatanggapin ko po yun. Pero like, if I want to buy something, to do something, yung mga alis ko po with friends ko, yung mga yoga classes ko, mga ganyan ko po, ako po yun lahat. Hindi ko na hinihingi sa siguro kanya yung isang pina-thank you ko rin kay Lord, no? Kasi hindi rin siya maluho, no? Yung parang, kahit gusto ko siya bilan ng expensive, ayaw niya. Ayoko po Papagalitan ng- niya pa ako Opo. lalo. Ayoko po ng masyadong materialist. Kunyari po, bibilhan niya ako. Pag masyadong madami, nagagalit ako sa kanya kasi... Siya pinagagalitan mo, Opo, kasi nga po, kahit po, kunyari bibilhan po niya ako ng medyo mahal na bag, ganyan,
sasabihin ko, hindi kasi yun yung... Why? Hindi ko, Why? siguro po kasi pinalaki kami ng parents ko na hindi mag-look sa mga brand names, sa kung gaano kadami yung gamit mo, ganyan. So ako po, parang yun ang mindset ko hanggang lumaki ako na meron akong 2 sandals, meron akong 2 dress, nagagamit ko pa siya, hindi pa ako bibili. Ganun po ako. Kaya minsan, pagka kunyari marami siyang masyadong binibili for the kids, minsan dun kami nagkakaroon ng clash na wag mo munang bilihan kasi ako gusto ko po may reason para bilihan sila. Pero I understand him na I'm working every day for them, for you. Pero ako naman po, paano kung hindi na natin kayang bilihan? So ayokong masanay sila. So, medyo dahil po ganun ako pinalaki. So, ganun din po yung mindset ko ngayon. May narinig akong rule tungkol. I think it's a good rule na kahit na kaya mong ibigay, wait, learn to say no. Kasi nga eventually, hindi mo kayo laging nandyan. What kung hindi mo siya tinuruan na, alam mo yung tawag nila doon, learn the child to be frustrated once in a while. Kasi darating ang frustration sa buhay nila in their adult life. So if you have not prepared them for frustration, sometimes kahit sabi ka, ang talitalino nito, ba't nagkaganito, hindi ba? Because they never learn to be disappointed. And it's something that you have to teach your kids. Totoo yun. So, pasok tayo sa discipline. Who disciplines? Depende sa area. Depende. Area of Kapatid do. discipline. Actually, yun yung kagandahan kasi parang balance kami ni Sir Aina. Oo nga, may I just add na, nakita ko kasi, kaya it's working, is because you still live your life, and he still lives his life. Hindi yung, parang nakafocus na lang kayong dalawa, na parang, alam mo yun, na although you're always together, pero marami kayong pwedeng pagkwentuhan Yes kasi po. may buhay ka pa rin. Kasi minsan akala nila, I don't know how I would put it now, pero minsan kasi, para bang, ikaw na ang buhay ko, ikaw na ang lahat. Paano pag nawala yan? Is one thing. And then, mas exciting na, I can make kwento about certain things in my life na hindi ka kasali kasi may makukuha ka, being together and yet somehow living a separated life. Ang ganda kasi it brought about a continuous growth for both of you, individually and corporately. No? So, yun ang isang nakikita ko kahit sa mga mag-asawa na may buhay ka pa rin, alam mo. Enjoy, hindi pwede nga habang buhay nandiyan ka. Kaya nga iba sabi nga, pag namatay, next week patay na rin yung isa. Kasi nga, they never really had a life. You can still have your life with this man or with this woman, and yet I can still go on living and growing as a person. And I think it needs to be emphasized na respeto mo yun. Respeto mo yun na meron pa siyang buhay, meron pa siyang mga dapat na mag-grow sa buhay niya. Na minsan kasi masyado na kayong ano tawag doon, kayong dalawa na lang lagi, darating yung point na parang wala na ba? Hindi ba kayo dumating sa point na ganito lang ba mag-asawa, di ba? So, kaya namin sinishare ito kasi sometimes these are the struggles na hindi ma-verbalize or hindi alam ko anong gagawin. Na sometimes they even feel guilty na, ay baka magalit asawa ko. Why? Di ba? Isa nakikita ko na baka magalit ang asawa ko pag ginawa ko to, baka magalit ang asawa ko. So, sometimes, especially siguro sa babae, you need to verbalize and tell him, not confrontational, but hey, may buhay pa ako. And I want to do this. And there should be enough reason for the guy to, there's still that freedom. And you'll be happier together na you're still enjoying that individually and yet you're still a couple. Ayan, so balik tayo gusto ko lang kasi banggitin yan. Sa disiplina. So usually yung typical pag fathers tayo, yung straightforward kagad. Pag mali, i-emphasize natin sa kanila right there and then ano yung pagkakamali, ganyan. Kaya lang minsan on the manner on how we say it, yun yung hindi naman kami minsan. Sino madalas nagdidisiplina? Nung mga mas bata, si Kasi ako po yung nasa bahay. Nasa Nasa bahay. bahay. Oo. Pero nito na mga binatilyo na yung mga anak ko. So medyo ako na ngayon, and inaalaw na rin ako ni Aina kasi nga parang
o malalaki na yung mga anak mo, ikaw nang magdisiplina dyan. So, and sa kanila na din, sa akin na din sila kasi Mas gusto na po kasi nila siya ngayon. Oo. Aha. Dati po kasi clingy sila sa akin. Dumating po yung time na medyo, hindi ko naman sinabing nahihiya, pero mas conscious na sila pag ako kasama nila. Kasi parehong lalaki. Apo, kaya pipiliin nila si daddy nila. So how do you discipline them? Ayun, so, actually pag meron nagagawang mali, yun, pinapagalitan ko yung typical na pero in-explain kasi ngayon yung generation nila, brother, mas mahirap pagalitan kasi compared before, no? Yung sa atin talagang Palo. palo, no? Ngayon hindi talagang hindi nila yun ma-interpret as ganun eh. So kailangan clear din. In fact, ngayon ka lang makakarinig na meron sometimes mag-response sila na bakit sila pinapagalitan na hindi nila nagigets, no? So kailangan So, kumbaga, explain. sumasagot na, Oo, kumbaga, parang sumasagot ka na. Pero to be fair po sa mga kids, hindi po sila pabalang sumagot sa amin. Siguro hindi po yung na-instill namin sa kanila simula nung bata sila. Kahit nasa labas po sila, pag nag-tantrum sila sa labas, pagagalitan, alam nilang mapapagalitan po sila. So, hindi po sila pabalang So, magsumagot. what's the worst scenario sa pagdisiplina sa kanila? What was the most challenging? siguro minsan iba yung ayun umover na ako na meron ako yung panganay ko alam ko meron ako one time naging physical no, na nasuntok ko tapos yung isa Nasuntok mo siya? Nasuntok ko kasi sumagot eh. How old was he? So kaya na ano lang out of the pero ano din ako noon na parang hindi naman talaga ako ganun na type of person pero nung nagawa ko siya alam mo yung nakukonsensya din ako after ko magawa siya, brother. Parang feeling ko mali yung nagawa ko. Parang ako din yung hindi papalagay. Tapos hindi ko na siya kasi nga pareho panggalit. So si sister wife yung magpapacify, no? Siya din mag-explain. So yun, usually ako yung on the harder part on yung sa pambunso ko naman, hindi ko naman napagbuhatan pero usually nasisigawan and But pagka yung meron minsan actually yun yung problem ko pagka lagi kong papagalitan na nakukonsensya din ako after na mali yata yung nagawa ko, ba't ba nasabi yun? Totoo yun. Tapos Kasi medyo impulsive po siya pagka nagagalit. Tapos sabi ko, kausapin mo nga yung anak. Pag nagkulong, kausapin mo nga yun. Yung kumukuha ng suporta na. Oo, sabi ko, kausapin mo na, explain mo na lang bakit ako nagalit. Parang gano'n. So, yun naman. So, meron naman times na siya ganun din. Ako naman yung tag doon. Taga-alo. Mag-explain. Pag ako yung hyper, siya yung kakausap sa mga bata. Pagka siya naman yung hyper, ako po yung magpapaintindi sa mga bata. Yeah, actually, yun yung rule namin. No? Bawal kaming parehong galit sa bata. Kasi para hindi nila ma-feel na wala na silang kakampi. So, pag ako na yung nagalit, dapat siya hindi na. Pag siya naman nagalit ako, dapat hindi na ako magalit. Usually kasi nga sabi niya, well, I tried that sa mga kids. When they reach 13 and mga 12, 13, 14, hindi mo na pwedeng pandilatan eh. Pandidilatan ka rin eh. So, ang natutunan ko niya, pagdating ng 12, 13, barkadahin mo na. Barkadahin mo na. It took a while, mahirap kasi, alam mo, dahil barkada mo na, tinutula ka na. Sabi ko, uy, tatay mo pa rin ako. Pero it works, na kailangan nila ng disiplina, definitely. No? Although yung old-fashioned discipline natin, no, medyo talagang mabigat, no, na hindi mo na pwedeng gamitin ngayon. But the thing is, yun nga, tama yung sinabi mo, bakit tama ka, bakit mali sila, bakit pag pinagagalitan mo, ba't ikaw umiiyak sa loob? Di ba? It's so, hindi madaling maging magulang talaga. But in your case, balance binabalance ninyo yung inyong papel na, okay, parang hindi ko na departamento ito, ikaw na muna mag-handle. And the kids came out good, right? Especially yung anak mong nasa, ilang taon siya na magpunta sa Amerika? 16, after mag-graduate ng grade 10. So, ilang taon na siya ngayon? 19. So, what difference do you see tungkol sa kanya? Especially, alam mo, wala kayo masyadong interaction. Sobrang laki ng difference. Actually, sobrang laki ng difference no. Nung sa bahay, masyado siyang yung wala masyadong responsibility. Meaning, hindi niya pa naisip kasi nga dahil nandito kami, dependent sa amin, nandito kami, yan.
nung unang year, yun yung medyo biggest adjustment niya kasi nga wala sa amin. Pero ngayon, yung paano siya mag-isip as a teenager at saka ano, na parang yung sabi namin, ano, parang dahil hindi namin siya kasama, diyan na natin matetest kung tama ba natin siya pinalaki. Kasi yung paano niya i-choose yung mga decision niya doon. So sabi ko, yun yung ano. And meron tayong isang instance na yung gusto natin siya umuwi, di ba? Tapos, Umuwi opo. ng Pilipinas. oo, kasi nalulungkot na dito. What happened? Parang na-depress po kasi siya for the first... Kasi yung una na-excite siya, new environment, new school, ganyan. Bago siya umalis po, syempre, ang sabi namin sa kanya, pag may 1% na ayaw mo, wag kang tumuloy. Pero kung natatakot ka, kung kinakabahan ka, normal yon. Parang ganun. Pagdating po niya doon, yung humupa po yung excitement niya at saka yung pagka-hyper niya, nandun po nag-kick in lahat. Na-miss niya kami, na-homesick siya, That's na-culture number shock one, siya, lahat po. homesickness. So, ang nangyari po, dito po kasi, ano siya, honor student, straight A's, ganyan po siya. Pagdating niya doon, nagulat ako na ang baba nung Grades niya. So, tinanong ko siya kung bakit. Na-demotivate po. Kasi sabi niya, yung classmate ko na hindi gumawa ng research, tas gumawa ako ng research, pagdating doon, pareho lang kaming A. So, bakit pa siya mag-aaral? Parang ganun po yung sinabi niya sa akin. Sabi ko sa kanya, anak, nagtrabaho ka kinder hanggang grade 10 para ma-build up mo yung habits and responsibilities mo. Sabi ko, kung ida-downgrade mo yung sarili mo, umuwi ka na lang dito. Sabi ko. Kasi sabi namin, kung mababa yung grade mo pero nag-aral ka, tatanggapin natin yon. Pero kung nababa yung grade mo kasi hindi ka nagsasubmit ng homework, hindi ka nagsasubmit ng projects, that's responsibility. So, sabi namin, umuwi ka na lang dito. Ngayon namin siya. Pero, ano siya, na hindi, gagawin niya. So, parang nagkaroon siya ng enlightenment. And then, umokay naman po siya. Nakahabol pa po siya sa honors noong time na yun. It's sometimes so important na talagang kilala mo yung anak mo eh. I have the same problem. At that point nga, yung pangalawa kong anak, at that point na inutang ko pa yung pang-tuition niya. Kasi, well, at that time talagang we were under testing pa as worker. So, alam mo yun, eto na yung pera, inutang mo, sasagutin ka ng, Papa, hindi ako mag-aaral. Bakit? Ayoko muna mag-aaral. He was on his second year in college na to. So, yun na nga, yun maganda siguro sa atin yung background natin as Christian na, o sige, hindi gaya na aawayan mo, sisigawan mo. And then later on, right after the first semester, sabi niya, Papa, mag-aaral na uli ako. The right word is na demotivate siya kasi na culture shock siya. He came from a small community na school. Tapos lipat ka ng, alam mo yun, Adamson, ang dami na parang varsity player ka and everything. Pagdating doon, you're just a number. It took him a while to adjust to that, but eventually, he did. No? So, minsan sa disiplina, hindi yung tama ako, mali ka. Tignan mo rin kung bakit nagkaganon. And that creates that, again, the perfect family. Lahat kasi tayo yun ang gusto natin, perfect family. But we neglect to see our part. Ayan, alam mo, minsan yung blame game na, pinalaki ka naman namin ng tama. All these things will not bring any solution. No? So, siguro, isang gusto nating tignan dito ngayon is, if you're given a chance to be a father again, what are some of the mistakes that you will avoid? Alam mo, wala mo na to. Alam mo, after what you have learned, tas naging tatay ka ulit. No? Ano yung mga mistakes na, or are there any, na i-avoid mo the next time na mangyari yun? Siguro not more on mistakes, no, brother. Baka siguro more time, no? More time with the kids. Kasi nga, no, nung nag-start kami, no, mga bata pa sila, yun yung ako lang talaga lahat, brother. Overtime,
ganyan. Tapos palipat-lipat kami ng bahay, no? Meron kami na tumira kami sa Dasma. 8 hours ako sa biyahe, 8 hours ako sa opisina. So pagdating ko sa bahay, hindi ko na sila malaro kasi pagod na ako. Galing sa kaya kami nagta-transfer transfer din kami ng Baclaran, pero lumayo naman yung bago kong trabaho, Libis, Quezon City. So ganun din, ano, parang naging cycle na yung time ko na yung parang always to provide for the family ng better. Yung parang naubos naman yung time ko. Although meron naman weekends, pero sabihin ko yung pag umuwi ngayon ng bahay na sana na tuturuan ko pa sila sa mga assignments, which is ito yung naging benefit namin, brother, nung nag-pandemic. Kasi nga dahil nung work from home, ito na yung dati pag uwi ko sa bahay, hindi ko na sila kasama mag-dinner. Kasi tulog na sila eh. 4 o'clock yung school bus ng umaga, susunduin sila. I expect them na tulog na sila ng gabi, no? Mga 7 onwards. Pero nung pandemic, sama-sama kami mag-dinner, mag-lunch. Tapos doon ko sila mas nakilala lalo yung mga anak ko, no? Although medyo malalaki na sila doon, pero at least doon ko na sila mas naging close, no? So sana kung I can bring back time lang, no? Parang sometimes while gusto natin yung best lagi sa family, na-realize ko ngayon sa point ko nga parang yung time talaga for the family yung nagmamatter kasi yung sweldo naman will grow over time, 'di ba? Pero yung time di mo na mababalik pag na-spent na siya, no? So yun lang, siguro yung more time with the kids sana, yun yung parang na more bonding, tapos more activities with them, 'di ba? So either in sports or yun, bringing them here sa Comfy. So yun yung siguro yung more ko lang, yung gusto ko lang kung I'll bring back time, more time with the kids. Siguro hindi maalas yun, no? We're not giving it an excuse. Pero yung pressures ba, especially you're building a family, you're just starting to be a husband, now you're a father, you're a provider, multitasking kumbaga. So, kung may ideal situation lang sana, no? Pero I guess it's still a part of growing up, no? As a person, nakasama pa rin ito. Lesson learned, kumbaga, na which you can, impart to them later on. Sister Aina, ikaw? Po yung sa akin, sa part ng health nung dalawang bata, parang, kasi I was with them the whole time. Di ba po, give up ko yung trabaho ko, malayo ako sa family ko, hindi ako makapag-apply nung time na yon kasi masyado silang Pero siguro inisip ko, may mga shortcomings ako pagdating sa yung mga kailangan, katulad po yung bunso ko, nung time po kasi na nagde-develop siya, busy ako dun sa panganay ko. So parang hindi ko na bigay fully. Minsan, hindi naman tinatamad, pero dahil sa pagod ko, papapanoorin ko siya ng gadgets, ganyan po. So, umabot dun sa point na kailangan namin siyang ipa-therapy because hindi nag-develop yung speech niya, ganun. So parang kung ibabalik ko po yung time na sana kahit pagod ako, ginawa ko na lang. Parang hindi ka naman super yun. girl, no? Parang ganun. Pero minsan po, brother, sa totoo lang po, minsan nagfa-flashback yan sa akin and umiiyak ako dati kay brother husband na parang feeling ko, kulang pa. Parang ganun po yung, naiyak tuloy pa ako ngayon. So parang ganun po. Tapos, siguro kasi nag-build up yung scoliosis din nung youngest ko because we didn't know better na sinabihan kami ng doctor na wala ka munang gagawin kasi mild pa. And then, dun kami okay, walang gagawin, ganyan. And then when we went back after a year to have a check-up lang, nag-progress siya to severe. So, siguro po yun yung mga pagsisisi ko na I could have been more cautious or mas binantayan ko pa sana sila. Yung mga ganun po yung mga minsang iniisip ko. The intention I asked the question is sometimes we feel guilty about certain things that we don't have any control. Siguro as parents, we need to say, you have done your best. Kasi minsan pag mga drama ng Pilipino, saan ba ako nagkulang? Bakit ba? Ako yata, okay. The thing is, you're human, and as long as you know that you have done your best,
it's something that you could just, you know, look at and say, okay, this is a lesson that I have learned. If I still have a chance to make habol, hahabulin ko. In my case, para naman akong kung ano nito, naghabol ako. Imagine, yung mga anak ko, nanonood ng TV, yung tatlo. Tapos manonood din ako, aalis sila. They would do that. So sabi ko, bakit kayo, ngayon okay na? I mean, matagal na okay. Ba't kayo umaalis pag nanonood ako ng TV kasama nyo? Kasi andyan ka. I mean, para kang sinampal, di ba? Because I understand naman who was Ernesto then. So na-realize ko yun, hinabol ko na pwedeng habulin, not in the sense kasi nafe-feel guilty, nagigilty. Kasi hindi mo na pwedeng habulin ang past. Past is past. And you cannot, apply the same principle now because they're older. But pwede pa rin akong lumago sa relationship ko sa kanila in what I have learned from the past. Na dumating sa point na lahat ng sekreto nila, pati girlfriend nila, lahat ng kalokohan nila kinikwento, pati hindi ko alam, ginawa mo talaga. You create that environment of openness na, pwede kong sabihin to sa tatay ko kasi kilala niya ako, kilala ko siya, and so, there's no reason to be guilty. Isa pa yun na nga gusto kong bigyan ng emphasize na hindi porket na nagkamali ka, please forgive yourself. We're all humans and kailangan lang ma-realize mo na hey, there's still time, no? Kung kahit na nasa stage yan, isang araw yan, may mga situation naman na kinikreate ang Lord na mas makikilala ka at mas makikilala mo siya. Even at this point in my life, na mga anak ko, patuloy ko pa rin silang kinikilala, especially may mga asawa na, may apo na ako. But the growth does not stop. See? Ayun ang gusto natin ipakita dito. Ay, naku, may asawa na yung bahala na sila. No. You can still grow. But you have to be conscious na hoy, lumago ka pa kahit matanda ka na. Meron ka pang dapat na matutunan sa buhay for your own, own benefit. 2 to 3 minutes bawat isa. Last words. Anything you want to say? In conclusion, advice, something that you would like to tell the couples out there who are still struggling maybe at this point. Sige, Aina, go ahead. Sige po. Sige, so, siguro, ako po unang-una, nagpapasalamat ako kay Lord kasi pinag-pray ko po talaga na I cannot remember nung bata ako, hindi ko na remember na pinag-pray kong maging mayaman ako, sikat ako, successful ako. Ang pinag-pray ko nun, kasi nakita ko yung father ko tsaka mother ko, sabi ko, Lord, bigyan mo rin ako ng family na ganito. So, siguro yun yung unang-una kong na pinag-pray ko, pinagpapasalamat ko kay Lord. There was even a time po na nung mag-boyfriend kami, talagang ang pinipray ko, Lord, parang okay na si Raymond, wag mo nang bawiin. Parang gano'n yung prayer ko. Parang okay na ako dito, Lord. Pero yun, siguro talagang the Lord answers your prayers. Na, yun yung na answered prayer ko si Raymond. And yung mga anak ko, answered prayer sila kasi pinag-pray ko din yun to have a family na meron ako before. So thank you, Lord, kasi binigay niya yun sa akin ngayon. Siguro yung challenge kung paano kami mag-stay together, parang ganun. So, lagi kong, kumbaga parang siguro kaming dalawa, ang lagi naming pinag-uusapan, ito ba yung gusto ni Lord for us? Or ito ba yung gusto ni Lord for the kids? Lagi siyang ganun sa akin. Siguro po at first, parang iniisip ko dati na, okay, alam ko na yung sagot ni Raymond, si Lord. Kasi ganun po siya sa akin pag meron akong sasabihin sa kanya about anything, sasabihin niya sa akin, pray tayo, si Lord nang bahala dyan. Lagi siyang ganun sa akin. Dumating sa time na parang sabi ko, alam ko na yung isasagot ni Raymond, parang ganun. So thank you, Lord, kasi ginaguide din niya kami everyday. Ngayon po, sa mga kids, everyday din, lagi ko sinasabi, pinagdadasal ko na, Lord, sana tama yung ginawa namin the whole years na
binibuild up namin sila to be where they are right now. So, basta everything na ginagawa lang nila ngayon, ang iniisip ko lang kasi hindi ko na sila pwedeng pagalitan, hindi ko na sila pwedeng sabihin kung ito dapat mong gawin. Lalo na yung isa po na nasa US. So iniisip ko, Lord, sana yung guidance na binigay mo sa amin, simula nung nag-start kaming magkaroon ng family, hanggang sa ngayon na sila na yung gumagawa ng buhay nila, sana tama yung ginawa namin and sana hindi mawala sa kanila yon yung in-instill namin sa kanila. Okay. Amen. Thank you, Brother Raymond. For me siguro yan yung marriage naman is unique, no, to Yes. each and every one. So but with the Lord in the midst, di ba? Parang yun yung common to all marriage. Pagka nandyan si Lord sa atin, we may have different experiences and different way of how to communicate and commit to each other. Pero pagka si Lord is in the center, alam natin, there will always be an answer to all of our problems and issues, and kung meron man disagreements. And ito narinig ko to brother nalimutan ko na kaninong pastor or minister na message, no? Na every time there is a problem or struggle, personally, as a family, or sa mga anak, you always look forward dun sa magandang gagawin ni Lord na solution. Regardless whether the solution is yung wag mong isipin kung ano yung gusto mong solution. Kung ano yung ibibigay ni Lord na solution. Kasi sometimes, the solution may not be yung kung ano yung gusto natin. Pero at least si Lord yung gagawa ng way to, yung ma-excite ka. Baga, ito yung problema, huwag ka mag-dwell doon sa problema. Alam ko si Lord may gagawin on this problem. Kaya, andun ako sa, ano yung after neto? So, na-excite ako doon kasi alam ko si Lord yung matataas pagka na-solve itong problem na to. Kaya, regardless of the result, kung ano man yung gagawin na result, doon sa problem na yon, might it be between us, sa family ko, sa mga anak ko. So, doon ako lagi na, Lord, alam ko ikaw yung struggle na to, alam ko, either you test us o ganyan. Pero alam ko may solution na coming from you. And I'm excited how you're gonna work on this and be glorified once na-overcome namin itong problem or struggle na ito. So yun yung I can share siguro to everyone. Minsan nga, the usual question is, Lord, why? Di ba? Bakit naman, Lord, nangyayari ito? And I've discovered something. Look at it again, pray about it, reflect on it, until the why becomes why not. Because once you see it differently, the question also becomes different. Parang, why not? And that's what you're saying na hindi lang baka kundi God is opening another door and He's giving us opportunities to see and experience more of His love, more of His power. So, instead of focusing on the solution, you're now more focused on discovery. Yung sinabi mo na, hindi ako maghahanap hindi maghahanap, kundi hindi ko ipipilit yung solusyon ko, kundi I'll spend more time discovering what God is telling me, where God is leading me. So, nawala yung worry, nawala yung anxiety, because the question now is mas more open, di ba? Bakit nga hindi ba? So, ayun ang napakagandang buhay ng isang Kristiyano. The possibilities, the open doors, the miracles, the provisions, and that's when we really come to know who our God is, no? So, sarap magkwentuhan. I hope you have discovered some new things in your life, kay mag-asawa o hindi. No? Hindi lang naman ito sa mag-asawa, kundi sa buhay ng isang Kristiyano kung saan, in conclusion nga sa Diyos pa rin. We always end up with, si Lord yan, si Lord ang kikilaw, si Lord ang gagalaw. But make sure you have a surrendered life. That's number one. As long as you have a surrendered life, things will work out well. Why? Because God is my favorite, Philippians 1:6, na mabuting bagay na sinimulan ng Diyos sa'yo,
ay tatapusin niya. No? So may guarantee. Mahilig tayo sa guarantee. May warranty na tatapusin niya yung inumpisahan niya sa atin. So maraming salamat, Brother Raymond, Sister Thank you din Aina. po, Brother Ernie. Thank you. And we're so enriched by your experiences and more 100 years to come. Thank you, Lord. So mga kapatid, mali papaalam muna kami sa sandalang ito. And we'll see you again next Saturday to have another kwento ng pag-ibig sa ating mga kapatid. God bless everyone. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.